Nagsisimula ang pelikula sa isang kartero na naghahatid ng mga liham sa malalayong tahanan sa gitna ng kagubatan. Nakarating siya sa isang bahay kung saan naglalaba ang isang babae ng mga damit na may bahid ng dugo. Kumatok siya sa pinto, ngunit hindi siya naririnig ng babae dahil nakikinig siya ng malakas na musika. Sa sandaling ito, biglang napansin ng kartero ang mga ingay na nagmumula sa basement ng bahay. Sa pag-aakalang may nakakulong sa loob, binuksan niya ang takip nito at sinubukang tumulong. Sa kasamaang palad, bigla siyang kinaladkad sa loob ng hindi nakikitang puwersa. Ang eksena pagkatapos ay lumipat sa 30 taon mamaya habang ang isang grupo ng mga kabataan ang papunta sa isang kagubatan para sa camping. Ang paglalakbay na ito ay tinatawag na offline vacation kung saan ang mga batang ito ay ipinadala ng kanilang mga magulang dahil sa kanilang pagkagumon sa internet at mga gadget. Sa kanilang pagdating, binati sila ng manager at sinabing ito na ang kanilang gininto ang pagkakataon upang malabanan ang kanilang pagkagumon sa mga gadget at mapalapit sa kalikasan. Ang 50 teenager ay nahahati sa mga pangkat na may isang tagapag-alaga na nakatalaga sa bawat grupo. Napipilitan silang ipasok ang kanilang mga telepono at maghanda para sa paglalakbay. Sa isang cabin sa kagubatan, makikita natin ang parehong babae mula sa nakaraan, 30 taon na ang nakakaraan, ngunit mas matanda na siya ngayon. Naghunt siya ng hayop at sinubukang dalhin ito sa basement. Sa kasamaang palad, nadulas siya at nahulog sa basement. Ilang sandali pa, lumitaw ang isang napakalaking nilalang at pinatay ang babae sa isang iglap. Sa susunod na eksena, naghanda ang mga kabataan para sa 3 araw na paglalakad sa kakahuyan. Pagkatapos ay makikita natin ang grupo ng tagapayo na si Iza, na kinabibilangan ng 5 bata, ang tahimik na si Zosha, ang athletic na si Daniel, ang frivolous blonde na si Anelia, ang gamer na si Julek, at ang huli ay si Bartek. Bago sila umalis, isang lokal na pari ang dumating sakay ng isang magarang kotse at binati ang lahat. Sinabi niya na ang modernong teknolohiya ay ang pinakamalaking banta sa mga bata at umaasa silang malalampasan nila ang kanilang pagkagumon. Ipinagdarasal din niya ang mga kabataan at nagwiwisik din ng holy water sa kanilang mga cellphone at laptop. Susunod, ang grupo ni Iza ay nagsimulang mag-camping at sa panahong ito, nagpakita ng interes si Juliet kay Zosha. Sinabi niya na ang kanyang kwintas ay nagpapaalala sa kanya ng Terminator T-800. Ito ay nagpapatawa sa kanya at ipinahayag niya na ito ang alaala ng kanyang pamilya. Samantala, tinangka ni Daniel na manligaw kay Anelia ngunit patuloy na ginagambala siya ni Bartek. Dahil sa inis, sinimulan niyang insultuhin siya sa pamamagitan ng paggawa ng mga homophobic na komento. Pagkatapos ay nag-away ang dalawa na nagtatapos sa pagtulak ni Daniel kay Bartek sa lupa na nasugatan ang kanyang binti. Sa kabutihang palad, bago lumala ang sitwasyon, ang iba ay namagitan at pinaghiwalay sila. Makalipas ang ilang saglit, habang papunta si Julek sa malayo para magpakalma, nakasalubong niya ang isang gutay-gutay na bangkay ng isang hayop. Sa pag-aakalang may malaking hayop sa malapit, natakot siya at ipinatawag ang lahat upang mag-imbestiga. Ngunit ipinaliwanag ni Iza na ito ay isang bitag lamang na itinakda ng mga poachers at inutusan silang magpatuloy sa paglalakad. Pagkatapos ay tumingin si Zosha sa paligid at nasulyapan ng isang hindi pangkaraniwang kamay malapit sa isang puno. Natakot siya dito, ngunit nanatili siyang tahimik at hindi nagsabi sa sinuman. Nang maglaon, itinayo ng grupo ang kanilang kampo sa gitna ng kakahuyan. Umupo sila sa paligid ng apoy at nagsimulang magbahagi ng tungkol sa kanilang buhay. Ibinunyag ni Juliet na siya ay isang gamer at may channel sa YouTube na may 1 milyong subscriber. Madalas siyang lumalaktaw sa paaralan para makipaglaro na ikinagalit ng kanyang mga magulang. Ipinaliwanag pa niya na pupunta siya sa Korea para sa isang kompetisyon na may reward na $200,000,000. Gayunpaman, tumanggi ang kanyang mga magulang at ipinadala siya sa paglalakbay na ito para sa camping. Sa gabi, ang lahat ay natutulog, ngunit si Daniel ay hindi mapakali, kaya siya ay nagtungo sa isang malapit na lawa upang manigarilyo. Hindi nagtagal, sumama sa kanya si Anelia at nagsimula na rin siyang manigarilyo. Nagsimulang maglandian ang dalawa at sa kanilang pag-uusap, natuklasan ni Daniel na siya ay virgin pa. Nagpasya siyang ibigay sa kanya ang pinakamagandang gabi ng kanyang buhay at maging intimate sa kanya. Pagkatapos nilang magbakbakan, bumalik si Anelia sa kanyang tent habang kinukuha ni Daniel ang isang teleponong itinago niya sa kanyang damit. Nagsisimula siyang maghanap ng mga babae sa isang app sa kanyang telepono, hindi niya alam na may nagtatago sa likod niya. Makalipas ang ilang segundo, lumitaw ang isang malaking lalaki na may mga pigsa sa buong katawan at inatake si Daniel.
Sa huli ay napatay niya ang binatilyo sa pamamagitan ng paulit-ulit na paghampas ng kanyang katawan sa isang puno. Sa sumunod na eksena, makikita natin si Zosha na nasa isang road trip kasama ang kanyang pamilya na mukhang napakasaya. Siya ay nakikipaglaro sa kanyang kapatid na babae sa backseat habang ang kanyang ama ay nakikipag-selfie sa kanyang ina. Dahil sa kaguluhang ito, ang kanilang sasakyan ay nasangkot sa isang nakamamatay na aksidente. Sa sandaling iyon, nagising si Zosha mula sa isang bangungot at lumilitaw na ang kanyang buong pamilya ay namatay sa aksidenteng iyon. Pagkatapos, naghanda ang grupo para sa isa pang araw ng hiking, ngunit hindi nila mahanap si Daniel. Nag-aalala ang lahat at binanggit ni Anelia na nakita niya siya sa lawa kagabi. Ipinaliwanag niya na nag-usap sila sandali bago siya bumalik sa kanyang tent. Nang makarating sila sa lawa, nabigo silang mahanap siya, ngunit sa halip ay nakakita sila ng mga mantsa ng dugo sa puno. Nagsimulang magpanik ang mga kabataan, ngunit tiniyak ni Iza na hindi ito dugo kundi katas ng puno. Pagkatapos nito, ipinahayag niya na dapat silang maghiwalay at hanapin si Daniel. Takot na takot si Juliet at binanggit kung paano ang mga tao sa horror film ay lahat ay namamatay kapag nagkakahiwalay ang grupo. Iminungkahi niya na manatili silang magkasama, ngunit binabaliwala ng lahat ang kanyang payo. Pagkatapos ay umalis sina Iza, Zosha, at Juliet upang hanapin si Daniel, habang ang dalawa pa ay nagpaiwan sakaling bumalik siya. Ilang sandali pa, dumating ang tatlo sa bahay na nakita sa simula ng pelikula. Nagpasya silang pumasok upang humingi ng tulong ngunit walang nakitang sino man doon. Pagkatapos ay nagsimula silang maghanap sa paligid at kalaunan ay pumasok sa basement kung saan sila ay natakot ng matuklasan ng ilang mga bangkay, kabilang ang bangkay ni Daniel. Bago nila magawa ang anumang bagay, ang malaking tao ay dumating sa bahay na pinilit ang grupo na isara ang pinto ng basement at magtago. Halos masuka si Juliet sa nakakadiri na amoy pero pinigilan siya ni Iza. Pagkaraan ng ilang sandali, pumasok ang malaking tao sa basement at desperadong sinubukan ng grupo na tumakas sa bintana. Nakatakas sina Zosha at Juliet, ngunit nang subukang umalis ni Iza, napansin niyang nagre-ring ang telepono ni Daniel sa kanyang bulsa. Desididong makuha ang device, nanatili siya at naghanda na labanan ng halimaw. Nakalulungkot, ito ay naging isang malaking pagkakamali dahil madaling nadaig ng malaking tao si Iza. Pagkatapos ay pinugutan siya ng ulo at inihagis ang kanyang ulo sa paanan ni Zosha at Juliet. Sa sobrang takot ay agad na tumakbo ang dalawa palayo doon. Samantala, sina Anelia at Bartek ay nag-uusap sa tabi ng lawa at ipinagtapat niya sa kanya ang tungkol sa kanyang pagiging bakla na nagpapahirap sa kanya. Tinalakay din ni Anelia ang kanyang problema, tulad ng kung paano iniisip ng lahat na siya ay isang tanga at madaling makuha. Habang abala sila sa pag-uusap, biglang sumulpot ang mamamatay tao at itinusok ang isang bakal sa ulo ni Anelia mula sa likuran. Ito ay pumatay sa kanya sa lugar habang ang isang takot na si Bartek ay tumakas mula roon at kalaunan ay nakarating sa isang simbahan. Sa ibang lugar, napadpad sina Juliet at Zosha sa isang bahay sa gitna ng kagubatan kung saan nakatagpo nila ang isang matandang lalaki. Inimbitahan sila ng lalaki sa loob at ipinaalam sa kanya ng dalawa ang tungkol sa isang kakaibang tao na pumatay sa kanilang mga kaibigan. Nagsimula silang magpanik at humingi ng telepono para makatawag sila ng pulis. Gayunpaman, pinatahimik sila ng matanda at sinabing wala siyang telepono. Pagkatapos ay ipinahayag na siya ang postman na inatake 30 taon na ang nakalilipas. Nawalan siya ng mga paa sa insidente ngunit kahit papaano ay nakatakas siya. Pagkatapos ay isiniwalat niya na hindi lang isa ang halimaw, ngunit dalawang malaking tao na mga halimaw. Sila ay kambal na magkapatid na dating normal na bata. Ngunit isang araw, habang naglalaro sa kagubatan, nakakita sila ng kakaibang bato sa lugar ng bumagsak na eroplano. Kinuha ng kambal ang bato at iniuwi. Sa gabi, isang maitim na likido ang lumabas mula sa bato at pumasok sa katawan ng kambal at nagbago ang kanilang mga katawan sa isang halimaw na nilalang. Nagising ang kanilang ina kinaumagahan sa nakakatakot na tanawin ng kanyang mga anak na lalaki na kinakain ng kanilang aso. Pagkatapos ay ikinulong niya sila sa basement at nanghuli ng mga hayop para pakainin sila. Pagkatapos niyang banggitin ito, iminungkahi ng matanda na doon na sila manatili dahil may mga armas at pagkain siya. Naniniwala si Juliet na ito ay isang magandang ideya, gayunpaman, iginiit ni Zosha na hindi sila maaaring manatili nang walang ginagawa. Nagpasya siyang kunin ang telepono ni Daniel at tawagan ng mga pulis, naiwan si Juliet na walang pagpipilian kundi sundan siya. Sa ibang lugar, tumakbo si Bartek sa pari na nakita natin kanina sa pelikula.
Ipinaliwanag niya ang buong kwento sa pari at humingi ng isang telepono upang tawagan ang mga pulis. Sinabi ng pari na mayroon siyang telepono, ngunit walang signal sa lugar na ito. Gayunpaman, makalipas ang ilang segundo, nagsimulang magring ang telepono na inilantad ang kanyang panlilinlang. Pagkatapos ay mabilis na inampas ng pari si Bartek sa ulo na pinatumba siya. Maya-maya, nagising si Bartek nang makitang nakatali siya sa isang upuan. Ang pari ay nakaupo sa harap niya at sinasabing kilala na niya si Bartek noong siya ay unang dumating noong nakaraang taon. Iniinsulto niya siya para sa kanyang sexual na oryentasyon at sinasabing ang mga taong tulad niya ay nakakapinsala sa lipunan. Sa sandaling iyon, ang pari ay nakarinig ng mga ingay sa labas at pumunta upang mag-imbestiga. Bigla siyang nilapitan ng malaking tao na dumurog sa kanyang bungo at pumatay sa kanya. Pagkatapos, ang halimaw ay gumamit ng isang wood chipper upang pira-pirasuhin ang katawan ng pari. Sa loob ng simbahan, nagawang palayain ni Bartek ang kanyang sarili mula sa kanyang pagkakatali. Nang marinig niyang may papalapit, sinubukan niyang magtago sa confessional box, ngunit nadiskubre siya ng halimaw doon. Samantala, dumating ang dalawa pang binatilyo sa bahay ng halimaw para kunin ang telepono. Simple lang ang plano, kailangang gambalain ni Juliet ang halimaw ng may kaunting ingay, habang si Zosha ay pupunta sa basement para kunin ang telepono. Bago umalis, binigyan niya ito ng kutsilyo bilang proteksyon at hinalikan din siya. Pinalakas nito ang kumpiyansa ni Juliet kaya pumunta siya sa harap ng pintuan at hinamon ang halimaw na lumabas. Hindi nagtagal ay nagpakita ang halimaw at si Juliet ay pilit na sinusubukang labanan siya. Samantala, pumunta si Zosha sa basement at hinanap ang telepono ni Daniel. Sa kalaunan ay nahanap niya ito, ngunit sa lalong madaling panahon ay napagtanto niya na ang halimaw ay nakatitig na sa kanya. Nang makitang wala na siyang pag-asa, dumating si Juliet at sinaksak ang halimaw. Pero parang walang impact ito sa mutant body ng halimaw. Itinabi ng halimaw si Zosha na nawalan ng malay. Ibinaling niya ang atensyon kay Juliet at brutal na kinagat ang laman ng kanyang mukha. Habang walang malay, muling napanaginipan ni Zosha ang aksidenteng kinasangkutan ng kanyang pamilya. Nasaksihan niya ang kanyang ama na nakaligtas sa aksidente ngunit malubhang nasugatan. Nagsusumamo siya at humingi ng tulong, ngunit sa kabila ng kanyang pagsisikap, hindi matulungan ni Zosha ang kanyang ama. Sa sandaling iyon, nagising siya sa basement at natuklasan ang kanyang sarili na nakakadena. Napansin niya si Juliet sa malapit na nasugatan ng husto sa pamamagitan ng isang kutsilyo na sinaksak sa kanyang tiyan. Pagkatapos ay kinuha niya ang telepono ni Daniel mula sa kanyang bulsa, ngunit mabilis itong naubusan ng baterya at namatay. Pakiramdam na walang magawa, hiniling ni Juliet sa kanya na tapusin siya, sinasabing hindi na niya kayang tiisin ang sakit. Pagkatapos ay malungkot na pinihit ni Zosha ang kutsilyo sa kanyang tiyan na tinatapos ang kanyang pagdurusa. Kasunod nito, ginamit niya ang kutsilyo para pakawalan ang kanyang sarili at makalaya. Sa una, naisip ni Zosha na tumakas sa bintana ng basement, ngunit habang naaalala niya ang lahat ng kanyang mga namatay na kaibigan, napagtanto niya na hindi siya maaaring umalis nang hindi nakakaharap ang mga halimaw na ito. Sa itaas na palapag, nakita ni Zosha ang isang malaking machete na nakalapag sa silid at kinuha ito. Napansin niya ang isa sa mga kambal na halimaw na natutulog sa kama at napagtantong wala sa bahay ang isa pa. Puno ng paghihiganti, sinaksak ni Zosha ang halimaw ng paulit-ulit hanggang sa tuluyang tumigil ito sa paggalaw. Pagkatapos ay umalis siya sa lugar at tumakbo palayo. Samantala, nasa loob ng kanyang bahay ang matandang kartero nang may kumatok sa pinto. Sa pag-aakalang ito ay ang kambal, kinuha niya ang kanyang baril at nagpaputok ng maraming beses sa pinto. Ngunit nang pumunta siya upang suriin, natuklasan niya ang bangkay ni Bartek na nakatakas sa pagkakahawak ng mga halimaw at sinusubukang mahanap ang kanyang daan pabalik sa kaligtasan. Sa ibang lugar, tumatakbo si Zosha sa kagubatan ng ilang oras at sa wakas ay nakatagpo siya ng isang pulis. Masyado siyang na-trauma kaya hindi niya maipaliwanag ang buong sitwasyon. Gayunpaman, napansin ng pulis ang kanyang pagkabalisa at niyakap siya. Nagsimulang magmaneho ang dalawa ngunit hindi nagtagal ay nakasalubong nila ang isa sa mga halimaw na nakahandusay sa kalsada. Ipinapalagay ng pulis na may patay at lumabas sa kanyang sasakyan upang mag-imbestiga sa kabila ng mga pakiusap ni Zosha na huwag. Nang makita ng pulis na gumalaw ang halimaw, inilabas niya ang kanyang baril at sinubukang barilin ito. Ngunit bago niya ito magawa, madaling tinapos siya ng halimaw gamit ang palakol na nagresulta sa isang masakit na kamatayan. Pagkatapos ay sumakay siya sa kotse, sinusubukang saksakin si Zosha. Ngunit naabot niya ang upuan ng driver seat at pinaandar ang kotse sa takdang oras.
Inihagis nito ang halimaw sa lupa at ginamit ni Zosha ang pagkakataong sagasaan siya ng maraming beses. Matapos makumbinsi na siya ay patay na, siya ay nagmaneho palayo doon. Sa huling eksena, 2 lasing ang nakatagpo sa halimaw na nakahandusay sa kalsada sa gabi. Nakapagtataka, buhay pa siya at kahit papaano ay nakabangon pa rin. Sa bahay, nabatid na nakaligtas din ang kanyang kapatid sa mula sa pag-atake ni Zosha. Pagkatapos ay bumangon siya sa kanyang kama at tumingin sa mga ilaw ng pulis sa labas ng kanyang bahay. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito, i-on ang notification at mag-iwan ng like para matulungan ang aming channel. Salamat sa panunood.